Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Nakita ni Maxine na may mga bakas ng putik simula sa pinto ng bahay papuntang kwarto ng matanda. Parang may naglakad daw na may maputik ang paa. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Franz. Noong high school ako ay meron kaming kasambahay na walang ibang kinwento sa akin kundi puro katatakutan. Pero gustong gusto ko din naman. At doon kami naging close ni Ate Joyce. 40 years old na siya noong mga panahong iyon. Sobrang daming naikwento sa akin ni Ate Joyce, pero may isang kwento siya na sobrang kinilabutan at natakot ako. Siguro dahil at patay na ang mga ilaw ng ikinwento niya sa akin yon. Kaming dalawa lang noong mga panahong iyon sa bahay at natulog ako sa tabi niya. Anyway, ganito yung kwento niya. Mga 14 to 16 years old daw si Ate Joyce noong mga panahong iyon noong mangyari ito. Sa probinsya nila, meron silang kapitbahay na kilalang mga aswang. Hindi daw siya naniniwala noon dahil baka chismis lang. At ayon sa observations niya, okay lang naman daw at normal makitungo ang pamilyang iyon. Although alam ni Ate Joyce na wala daw tumatagal na kasambay sa kanila. Inisip niya na baka masungit lang yung matandang amo or baka nahirapan sa trabaho yung kasambahay dahil tumutulong din mag-alaga ng matandang may sakit. Lalaki daw yung pinakamatanda sa pamilyang yon at naka-wheelchair na ito. Kasama nito sa bahay ang anak niyang babae at asawa ng kanyang anak na babae. May iba pa itong mga kasama pero nakalimutan ko na. Sabi pa ni Ate Joyce, never niyang nakitang inilabas or lumabas ng bahay yung matandang naka-wheelchair. Simula daw nung tumira si na Ate Joyce sa bahay nilang iyon, ay naka-wheelchair na daw yung matanda. Lagi daw itong nasa veranda sa unang palapag ng bahay at laging nakatingin sa labas. Parang rehas daw yung gate at fences nila kaya kita yung loob. Isa pang rason kung bakit hindi siya makapaniwalang aswang ang pamilyang iyon ay dahil bukod sa may kaya sila, maganda rin daw ang lahi nila. Malayo sa kanilang mga itsura ang maging aswang, sabi niya. Mga tisoy at tisay at mga mukhang artistahin ang pamilya nila. Ganon ang description ni Ate Joyce sa kanila. Sanay daw kasi siya na kapag aswang ang pinag-uusapan ay hindi maganda at hindi mayaman at malalayo sa nakatira, walang kapitbahay. Yung parang mga napapanood sa mga pelikula o mga TV series. Isang araw, nabalitaan ni Ate Joyce na umalis na daw yung kasambahay ng pamilyang aswang.
kahit ilang araw pa lang daw ito sa bahay na iyon. Yung sumunod nilang kasambahay ay naging kaibigan ni Ate Joyce. Itago na lang natin sa pangalang Maxine. Nagkakilala daw sila habang nagdidilig si Maxine sa may harap ng bahay ng mga aswang. Hindi na nakapag-aral si Ate Joyce noon, kaya lagi siyang nasa bahay lang. Kagaya ng ibang naging kasambahay ng pamilyang aswang, galing din daw sa malayong bayan o probinsya si Maxine, kaya hindi nito alam ang chismis tungkol sa mga amo niya. Pero never naman daw iyon na binanggit sa kanya ni Ate Joy. Sa katunayan nga daw ay naghihintay nga lang daw si Ate Joyce na maikwento si Maxine tungkol sa kaibang eksena sa loob ng bahay. Pero wala naman daw maliban sa lagi daw masungit tumingin yung matanda kay Maxine at parang ayaw siyang kasama sa bahay. Pero dinidedma lang daw ni Maxine iyon dahil nga matanda na at may sakit na at naaawa rin siya. Kay Maxine lang din daw niya nalaman na hindi daw pala nakakapagsalita yung matanda at halos hindi niya na maigalaw ang buong katawan niya. Ganun na daw kahina ang matandang lalaking iyon. Kapag inutusang bumili si Maxine sa labas ay sinasama niya si Ate Joyce kaya nakakapagtsikahan sila. Magdadalawang linggo na si Maxine sa bahay ng mga aswang na iyon. Isang umaga, nagpasama si Maxine kay Ate Joyce sa palengke. Kakaiba daw ang aura ni Maxine nung araw na yun. Parang puyat na puyat, pagod na pagod, basta maputla at nanginginig ito. Parang may sakit. Ganon inilarawan ni Ate Joyce ang itsura ni Maxine nung araw na iyon. Inaya ni Ate Joyce si Maxine na umupo muna sa harap ng tindahan at tinanong niya ito kung may sakit ba siya o kung anuman. Nag-umpisang magkwento si Maxine nang mahina lang kay Ate Joyce. Nanginginig si Ate Joyce sa takot at kilabot matapos magkwento ni Maxine. Kagabi lang daw, nagising na mga bandang alauna si Maxine dahil naiihi siya. Paglabas niya ng kwarto ay napansin niyang may maliwanag sa bahay. Nakita niyang bukas ang pinto sa may beranda at nandoon daw ang matandang amo niya. Nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaharap ito sa labas. Nakapatay lahat ng ilaw pero maliwanag ang buwan galing sa labas. Nagtaka daw si Maxine dahil tumulong pa daw siya sa pagpapahiga sa amo niya sa kama dahil nga 8:00 na ng gabing iyon. Halos magkatabi lang daw ang kwarto nila sa baba. Naisip ni Maxine na umihi muna at pagkatapos ay babalikan sana ang amo pagkatapos niya sa banyo para tulungan itong bumalik sa pagtulog. 1 minuto lang, natapos na siya agad sa banyo. Pagbalik niya, gulat na gulat siya na wheelchair na lang ang nakita niya sa veranda. Wala na doon ang kanyang matandang amo. Hindi na niya hinanap pa ang matanda. Biglang may naalala si Maxine. Takot at kilabot ang naramdaman niya kaya bubalik siya agad sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Meron siyang kinuhang bote sa ilalim ng kanyang kama at nagsimula siyang magdasal. Ang bote na yon ay parang bote daw ng tanduay na may laman na oil o langis. Hindi ko na maalala at nakalimutan ko na yung pangalan. Ang bote na yon ay mahigit 1 taon na daw kay Maxine. Bigay daw iyon ng kaibigan ng lolo niya na isang albularyo. Ang langis daw na iyon ay dinasalan at nilagyan ng orasyon. Pangontra sa mga aswang. Hindi lang yun, kapag daw may aswang na papalapit, uusok daw ang takip ng bote. So parang nag-e-evaporate siya. Ganon. Simula daw nang dumating si Maxine sa bahay na yun. Nung gabing iyon lang daw, niya naisip na i-check ang bote at nagulat siya na medyo paubos na daw yung langis samantalang puno pa daw iyon nung dumating siya sa bahay ng mga aswang.
At hindi naman daw natumba ang bote. Silyado ito. Ganun pa din naman ang pwesto kung saan ito nakalagay. Pero nung gabing iyon daw, nahawak niya yung bote. Hindi naman daw umuusok. Hindi nakatulog si Maxine sa sobrang takot. Nagdasal lang daw siya ng nagdasal at dun siya nakatulog ng mababaw. Nagising daw siya nang may narinig siyang ingay sa labas ng kwarto. Pag-check niya ng orasan ay 4:30 AM pa lang. Nagulat siya paglabas ng kwarto. Nakita niya yung anak ng amo niya na naglilinis ng sahig at parang nagmamadali. Sa sobrang busy daw, hindi na siya napansin. Nakita ni Maxine na may mga bakas ng putik simula sa pinto ng bahay papuntang kwarto ng matanda. Parang may naglakad daw na may maputik ang paa. Bumalik agad si Maxine sa kwarto niya. Nung araw din daw na iyon, nagpaalam si Maxine na uuwi na siya sa kanila. Hindi na daw siya tinanong ng mga amo niya kung bakit. Doon na naniwala si Ate Joyce na mga aswang daw talaga ang kapitbahay nila. At yung araw din daw na yun, huling nagkita si Ate Joyce at si Maxine. Sabi sa akin ni Ate Joyce, nalaman daw niya sa iba pa niyang mga tsismosang kaibigan na yung matandang lalaki lang daw yung aswang sa bahay na yun. Kaya siguro, nung hawak ni Maxine yung bote ay hindi ito umuusok dahil baka wala sa bahay yung aswang na matandang lalaki. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!